Lahat ng nangyayari may dahilan. Hindi po ito coincidence lamang. May dahilan po kung bakit naririnig niyo ako ngayon. Marahil dinala ka dito ng mahal na poong Jesus Nazareno. Siguro na curious ka dun sa title ng video kaya pinindot mo. O kaya naman baka naman sadyang deboto ka ng mahal na senyor, tas naghahanap ka lang ng mapapakinggan na tungkol sa mahal na Nazareno. O pwede rin naman na meron kang pagsubok na dinadala ngayon, naghahanap ka ng sign mula kay Lord. Kung yun man ang hinahanap mo, gusto kong sabihin na ito na yung sign na hinihintay mo. Pero kung sumakto lang talaga, nagkataon lang na bigla mo lang napapakinggan to ngayon, bigla mo lang napapanood to ngayon, siguro dahil tinatawag ka niya. Baka tinatawag ka ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kasi wala hong coincidence, lahat to ay nangyayari na may dahilan. Magandang araw ho sa inyo. Ako pa'y nagdesisyon na magbahagi ng iba't ibang kwento, mga kwentong Nazareno. Gusto ko po mag-share para kahit papaano mapakilala ko sa inyo ang mahal na senyor. Bukod doon, nais ko din na maka-inspire, gusto ko po maka-motivate, lalong-lalo na dun sa mga hindi na alam ang gagawin ngayon, mga nahihirapan, mga lugmok na, mga kinakain na ng kalungkutan, yung mga may anxiety, may depression. Ito pong sharing na to ay para po sa inyo. Ang video po na to sa sentro lamang sa mahal na poong Jesus Nazareno, kaya boses ko lamang po yung naririnig nyo. Tapos yung mga napapanood nyo naman ay mga mismong kuha ko po kapag ako'y namamanata sa Quiapo, kapag ako'y dumadalaw sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, o mas kilala po natin sa tawag na Quiapo Church. Yung mga huling episodes po, lalo na yung previous episode na in-upload ko dito, kung hindi nyo po alam, marami na po akong na-upload na episodes dito. At lagpas 10 na rin. At ginagawa ko siya tuwing Friday, tuwing Quiapo Friday, araw ng debosyon, araw ng mahal na poong Jesus Nazareno. So yung huli ko pong upload, nagkwento po ako tungkol kay Father June Sescon, na bishop na ngayon ng Balanga. Siya po yung dating parish priest ng Quiapo Church. At ayun nga, marami kasi siyang nagawang maganda sa Quiapo. Kung hindi po natin alam, dati ho ang pangalan ng Quiapo Church ay Minor Basilica of the Black Nazarene. Pero sa leadership ni Bishop June Sescon, yung simbahan ay na-elevate to Archdiocesan Shrine. Tapos within a year sa pagkakatanda ko, na-elevate ulit siya to National Shrine. Kaya pinalitan nila ng iba na yung status niya. Naging na siya, Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. So sa Pilipinas, ang susunod doon ay International Shrine na. Sa ngayon, yung sa Antipolo pa lang yung International Shrine natin. At
pinasa rin ng CBCP yung Padre Pio National Shrine sa Santo Tomas, Batangas for approval pa ng ating Santo Papa kung siya'y magiging o ma-elevate sa international shrine. For sure, ang Quiapo Church ay susunod din doon na ipapasa. May ano lang talaga, parang isang simbahan sa isang taon ng ginagawa ng mga obispo natin. And ayun nga, sa leadership ni Bishop Jun Sescon, tsaka naman na-attain ng simbahan ng Quiapo yung status na National Shrine o pambansang dambana. Pag sinabi ho nating shrine o dambana, ibig sabihin may importante, may significant na nangyari sa simbahan na to. 'Di ba? Kung aware ho kayo, may mga shrine tayo para sa mga bayani. At meron din naman tayo mga shrine para sa mga santo at mga simbahan, kunyari. Ibig sabihin kasi nun, merong importanteng nangyari sa lugar na yun. So ano kaya yung importanteng nangyari sa Quiapo Church? So bilang isang deboto, ano na siya, self-explanatory na lang siya sa akin, no? Para sa akin, pag sinabi nating merong importanteng nangyari, syempre ang importante ho doon yung mga himala na binigay ng mahal na pong Jesus Nazareno. So, yung nakikita nyo po ngayon sa screen, yan ho ang Our Lady of Peace and Good Voyage, yung sa Antipolo ho, na binabanggit ko kanina. So, International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage na yung nasa Antipolo. Yan pong retablo na nakikita nyo, yan po ay pinagawa rin ni Bishop Jun Sescon. Yan po ay replika nung pre-war na altar o retablo mayor. Yung original na retablo mayor ng Quiapo Church na nasira noong gera. Yun yung sa pagkakaalam ko. So, since napalitan na siya, na-inspire sila na parang i-recreate, yung i-reimagine, yung hindi naman siya exact na replica, pero pag nakita nyo yung lumang itsura, lumang picture, hinawig talaga siya doon. Inspired talaga siya doon. Si Father Jun din po nagpagawa nun. Marami po siyang ginawang proyekto sa Quiapo. Yung CR ay na-improve din ho. Talagang pinarenovate niya bawat cubicle, men's and women's CR. Yung baptistry, pinarenovate niya rin. Yung adoration chapel sa may likod ng bagong retablo, pinarenovate niya rin. Yung retablo na replica, yung nakikita nyo ngayon, yun yung pinakahuli niyang proyekto sa Quiapo Church bago siya na-elevate sa pagiging obispo. At isa rin ho sa hindi makakalimutan na ginawa ni Bishop Jun ay yung pag-innovate, yung innovation sa traslasyon. Nilagay na ho ang Nazareno sa silyadong karo at mayroong matigas na clear na parang siya, kahon. So parang clear glass, fiberglass yata, hindi ko rin sigurado, pero matibay siya. Kahit batuhin daw, hindi siya mababasag. At ayun nga, mas maganda siya kasi mas nakikita na tuwing traslasyon o tuwing prosesyon yung mahal na senyor. At isa lang din sa gusto kong i-share din tungkol kay Bishop Jun. Yung motto niya nga, everything is grace, o lahat ay grasya. Hindi ko makakalimutan na panood ko yung inauguration niya, o ano bang tawag doon sa pagka-elevate sa
pagiging bishop. Basta yung ceremonial na ginawa nun. Hindi ko makakalimutan kasi dinala niya yung mahal na pong Jesus Nazareno sa Manila Cathedral. Kasi sabi niya kahit saan daw siya mapunta, kasama niya ang mahal na senyor. Tapos hindi ko rin makakalimutan yung merong si Archbishop Soc Villegas na matagal na silang magkakasama at magkakilala. At nakaka-touch din nung dineclare na siya as bishop, niyakap siya ng mahigpit ni Archbishop Soc. Kasi alam niyo yun, parang passing of the torch yung dating, na parang proud si Bishop Soc. Then niyakap din siya ni Cardinal Advincula, na sabi ni Bishop June is para daw sa kanya ay kinoconsider siya ni Cardinal Advincula na firstborn o parang panganay na anak, no? Nakakatuwa kasi wala pang 2 years. Ganun yung naging achievement ni Bishop June sa Quiapo. Ngayon nasa Balanga na siya. Nakakatuwa rin yung kasi yung motto niya nga ay everything is grace o lahat ay grasya. Si Bishop Soc Villegas, pinagawan pa siya ng kanta during para dun gagamitin sa kanyang doon sa ceremonial rites nung kanyang pagkakatalaga bilang obispo. At binase rin yun dun sa motto niya, which is everything is grace nga, o lahat ay grasya ang lahat. Ang nagbigay ng composition o yung lyrics ay mismong si Bishop Soc Villegas. Tapos ang naglapat naman ng musika ay si Ryan Cayabyab pa, si pambansang alagad ng sining, Ryan Cayabyab, national artist natin. So nakakatawa kasi talagang maganda yung kanta. Gusto rin nga akong i-share ito dito. Yung lyrics niya kasi ay napakaganda. Grasya ang lahat ng kanyang nilikha. Grasya ang bawat pintig ng tadhana. Grasya ang bawat sulok ng langit at lupa. Grasyang ako'y minahal niya, nakalimos ng awa. Grasyang maging kawangis niya't dampian ng hininga. Grasyang mahugasan at alisin ang salang na mana. Grasyang ako'y tawagin niya, maging paring alagad niya. Grasyang isugo niya, maging muka ng awa niya. Lahat ay grasya, grasya ang bawat sandali. Nagiging bago ang lahat, na sa grasya niya'y dadampi. Si Jesus lamang ang grasya, siya ay lahat-lahat na. Si Jesus lamang ay sapat na, wala nang ibang pangarap pa. So, ayun, ang ganda ng lyrics ng kanta na yun kasi talagang yung ang gustong mensahe sa atin ni Bishop June ay nga lahat ay grasya. Kahit anong mangyayari, kahit hindi mo gusto yung nangyayari, nawalan ka, nagkaroon ka ng rejection, nagkaroon ka ng sakit, lahat yan ay grasya. Kasi lahat sa mundo ay planado na. Lahat ng kapalaran natin ay na-plat na ng mahal na pong Jesus Nazareno. At kailangan lang natin gawin ay lakasan natin yung loob natin kasi marahil sa una hindi natin maiintindihan pero
lahat yan ay grasya. Kasi kung hindi yan mangyayari, meron ring kasunod na hindi masasakatuparan. So, ang ibig ko sabihin, kung may pagsubok ka ngayon, malamang kailangan mo yung pagdaanan talaga. Kailangan mo matuto, kailangan mong alamin ano yung tinuturo sa'yo ng mahal na pong Jesus Nazareno. Subukan mo siyang alamin. At huwag ka mag-worry, huwag ka agam-agam, huwag ka malungkot na bakit ganito yung nangyayari, bakit ganyan. Intindihin mo lang at lakasan mo lang ang loob mo. Humingi ka lang lagi ng lakas ng loob, kausapin mo siya at bibigyan ka niya. Hindi ka naman niya papabayaan, hindi ka niya iiwan. At lahat yan ay grasya. Kasi kung hindi mo yan pagdadaanan, hindi ka lalakas. Diba? Kung hindi ka magkakaroon ng problema, kung puro saya lang lagi, hindi ka matututo. So, pagdating ng araw, may dadating na mas malaki pang problema. Kung ang madadatnan mo ay malaking problema na wala ka pang experience, hindi ka pa sanay, lalo ka lang mahihirapan. So, sana maintindihan natin yun, no? Yung part na yun. Na pag may pagsubok tayo, most likely, pine-prepare tayo sa potential na pwedeng mangyari sa susunod. Posibleng mas matinding pagsubok, posibleng blessing naman, pero may may kaakibat na kailangan mong gawin para masakatuparan. Kumbaga nire-ready ka ni Lord para dun sa bigger picture, para dun sa next stage ng buhay mo. Kaya huwag kang susuko, huwag kang madadown, huwag kang magwo-worry. Kung lahat ng hindi mo makontrol ay hindi mo dapat ipag-worry. So kung nahihirapan ka, kumuha ka ng papel, ilista mo lahat ng worries mo sa isipan mo, ilista mo lahat, tapos isa-isa mong i-cross out yung mga hindi mo kontrolado. Yung matitira, dun ka lang mag-concentrate kung meron man. Pero most of the time, dapat walang matira dyan. Kasi hindi naman natin kontrolado yung mangyayari. Pag hindi natin kontrolado, hindi natin dapat ipag-worry. Instead, magdasal lang tayo, magtiwala tayo. Hindi tayo papabayaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. So may rason bakit nangyayari ang pagsubok na yan. Kasi lahat ng nangyayari may dahilan at lahat yan ay grasya. So, yun, napakaganda nung lyrics nung kanta at napakaganda ng motto ni Bishop Jun Sescon. At yung chorus kasi nung kanta, no, lahat ay grasya, grasya ang bawat sandali. Nagiging bago ang lahat na sa grasya niya'y dadampi. Si Jesus lamang ang grasya, siya ay lahat-lahat na. Si Jesus lamang ay sapat na, wala nang ibang pangarap pa. So yun, tandaan ho natin yun, na si Jesus lamang ay sapat na. Siya ay lahat-lahat na. So, ang ganda nun. Mag-concentrate lang tayo lagi dun sa mga positibong bagay. Kung meron po tayong mga kilala na may anxiety, may depression, ako mismo ay dumaan dyan. Mahirap yung sitwasyon. Kaya kung meron kayong kilala,
tulungan natin. Tulungan ho natin. Pero paano ba natin tutulungan? Huwag natin i-invalidate yung feelings nila. Huwag natin sabihin na okay lang yan, ako nga ganito, bla bla bla, etc. Hindi ho nakakatulong yung mga ganon. Kasi madalas yung taong depressed hindi alam kung bakit siya depressed. Yung taong may anxiety, hindi alam kung bakit siya ina-anxiety. Minsan nga, yung mga nakikita lang natin sa pelikula na mga trauma, mga simpleng bagay, nakita lang, kulay, tunog, diba? Ganun yung mga nasa pelikula minsan, yung may narinig lang, o may nakita lang na kulay, o may nakitang nagfa-flashback yung lahat. So, mahirap intindihin kapag hindi mo naranasan yung sitwasyon. Pero, ayun nga, maging kind tayo dun sa mga taong nahihirapan. Minsan, ang kailangan lang nila, yung makikinig. Minsan, ang kailangan lang nila, yung may sasama sa kanila. Minsan hindi mo kailangan mag-advise Madalas nga hindi mo kailangan mag-advise. Hindi mo kailangan sabihin na ganito, magdasal ka o dalhin mo sa simbahan, ganito. Kung nahihirapan sila, samahan mo lang sila. Kailangan lang nila maramdaman na may kasama sila. Kailangan nilang maramdaman na hindi sila nag-iisa. Pag nag-improve na sila, tsaka mo dahan-dahanin na ilapit sa mahal na Senyor. Tsaka natin dahan-dahan na ipakilala ang mahal na Poong Jesus Nazareno sa buhay nila. Kasi parte yan ng tungkulin natin bilang isang deboto na ilapit ang Nazareno sa mga tao o ilapit ang mga tao sa Nazareno. So, ayun. Ang ganda nung mensahe ng motto ni Bishop June. Nakakamiss kasi wala na siya sa Quiapo, pero pa rin naman, online makikita mo pa rin siya sa mga misa niya. Pwede mong i-follow sa Facebook yung Diocese ng Balanga. Tsaka minsan once a month, pag First Friday, nagmimisa pa rin siya sa Quiapo kasi sabi niya babalik at babalik daw siya lagi sa simbahan ng Quiapo. Hindi naman kami personal na magkakilala, pero masasabi ko na natandaan ko yung mga sinabi niya. Marami siyang mga magagandang sinabi at yung mga kwento niya. Tulad niya nung binanggit ko nung huling episode na mga hindi niya naman inaasahan. Kasi hindi niya naman inasahan na ma-assign siya sa Quiapo. Biglaan lang siya. Ang hinihingi niya kay Cardinal Advincula nung tinanong sila kung anong gusto nila, saan nila gusto ma-assign, ang hinihingi niya ay small, quiet, and typical church. At bigla siya na-assign sa Quiapo na totally kabaliktaran nung hinihingi niya. Kasi hindi naman small ang Quiapo, napakalaki ho ng Quiapo Church. Hindi rin quiet dahil pag prosesyon nga lalo na sobrang ingay, no? Kapag nagsisigawan na ng salya, di ba? Ang mga ihos. At syempre, ang paligid ng Quiapo, alam naman natin, yung buong distrito ng Quiapo, yung mga barangay, hindi rin naman tahimik yan. Kasi kapag ikaw ang parish priest, cover mo yung mga activities sa barangay. Kaya kailangan mo rin yung suporta ng mga barangay captain. So, hindi ho yan tahimik, hindi ho yan quiet. At hindi rin siya typical lalo dahil nandyan ang mahal na Poong Jesus Nazareno na talagang milyon-milyon ang nagde-devotion, no? Around the world, hindi lang sa Quiapo.
So isa rin sa magandang achievement ni Bishop June Sescon ay yung January 9 na kapistahan ng mahal na pong Jesus Nazareno ay nadeklara na as parang national feast day. Kaya nung January 9, 2025, yun ho ang unang selebrasyon na lahat ng simbahan sa Pilipinas ay may notice o may ina-encourage na mag-celebrate ng kapistahan ng mahal na pong Jesus Nazareno. So hindi ko kabisado, syempre hindi naman ako pare, hindi rin ako obispo, kung paano, ano yun, siguro may circular lang sila, may memo na nire-require yung mga parish, mga simbahan na mag-celebrate, no? Yung maglagay ng isang misa para sa mahal na pong Jesus Nazareno, para na rin sa yung mga nasa malayo, yung mga nasa probinsya, kahit hindi na sila pumunta ng Quiapo, kahit nandun na lang sa kanila. Ang importante naman ay mismo si Jesus Nazareno, hindi ho yung prosesyon, hindi ho yung mahawakan, hindi yung imahe. Ang importante ay mismong si Jesus Nazareno at yung mga turo niya. Kung ginagawa mo ba, kung ina-apply mo ba sa buhay mo, yun ho ang mga importante doon. Kaya naman napakalaking blessing ni Bishop June nung na-assign siya dyan sa Quiapo. For sure, sigurado ako, hindi lang ako yung nakakamiss sa kanya or nakatouch sa sa pamamagitan ng mga sinabi niya. Marami siyang mga natulungan for sure. Kasi magaling siya magsalita at magaling siya mag-share. Kaya naman hindi ko rin siya talaga makakalimutan. Ayun. So, ayun, dito ko na tatapusin yung episode na to. At sana po ay suportahan nyo yung mga susunod pa na episodes. Kung nais nyo pong magbahagi ng sarili nyo pong kwentong Nazareno, pwede rin naman po. Send lang po kayo ng email sa akin, tapos basahin natin dito para masaya. Kasi napakaganda ho mag-share para sa mga ibang kadeboto at lalo na doon sa mga hindi pa deboto. Minsan gusto lang din natin makarinig ng mga gantong klaseng kwento ng himala, ng mga pagpapala, ng mga buhay natin kasama ang mahal na Senyor. So ayun, isend nyo lamang po sa kwentong Nazareno at outlook.com. Wag po kayo mahiya kasi napakasarap po sa pakiramdam kapag yung mga kwento nyo ay nakakatulong sa iba. Lalong-lalo na pag nai-inspire at motivate sila. At posible din kasi na yung kwento mo, baka yun yung hinihintay nila marinig. Baka yun yung sign na hinihintay nila. Baka sakali yung kwento mo na yung kailangan nila marinig kasi nawala na sila ng pag-asa, ayaw na nila mabuhay. Tulungan natin sila sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pwede kasi na yung kwento mo, yung pala yung liligtas sa kanila. So ako, nakatanggap na ako ng mga ilang messages na kasi randomly nag-share din ako sa social media, nagpo-post ako. Tapos bigla na lang may magchat sa akin na uy, salamat dun sa post mo .
Parang yun yung kailangan ko mabasa eh. Sabi niya gano'n. Nakakatuwa makabasa ng gano'n. Mula sa mga kaibigan. Kaya wag ho sana tayo mag-hesitate na mag-share ng mga kwento. Mga sarili nating pagpapatotoo. So, ayun ho. Muli maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Makakatulong po yan dito sa channel ko. At okay lang po sa akin kung gusto nyo i-re-upload to. Kung may mga sarili kayong channel, ang importante ho sa akin yung mensahe, no? Yung mabuting balita, ma-share natin sa ibang mga tao. Okay lang ho kung gusto nyong i-download at i-re-upload. Wala akong problema sa akin. Basta ho makatulong tayo sa marami. Lalo na dun sa mga mas nangangailangan kaysa sa atin, yung mga may anxiety at depressed. Lagi lang po nating sanang tatandaan na lahat ng nangyayari may dahilan. At lahat ay grasya o everything is grace. Mahal na poong Jesus Nazareno, habang buhay akong magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.